Hey guys, welcome to my channel. So, gagawa tayo ng reaction video regarding sa isang video ng security guard na gumagamit ng pistol grip shotgun. Okay, so for this video, gamit tayo ng dummy shells. Dummy shells dito. Siguro tatlo pwede na. Tatlo pwede na. And, siguro, ito yung paborito kong kunin palagi, yung TEDNA P12T. Bakit? Kasi nasa ano lang to nasa gilid lang to ng kama, so hindi to nakatago, madaling hugutin. So ito yung full size na shotgun. May stock, traditional, pero syempre merong peep sight sa likod. Yan, hindi yan traditional. So usually kasi yung traditional na shotgun, bead sight lang sa front. So ito, full stock, tapos barrel nito is 18.5 inch barrel, plus meron akong breacher na muzzle brake. Naglagay lang ako ng magazine extension dito, kaya mas maganda yung forma, pero dati hanggang dito lang magazine yan. Ayan. Okay, and para naman sa pistol grip shotgun na walang stock, gamit tayo nito. Alam ko hawk ang tatak nito so pasensya na kasi sa dami ng baril ko kasi hindi ko na matandaan. Alam ko hawk to hawk. Come on. Hindi ko mabasa. Mabasa kaya. Sabagay, madilim din kasi yung sulat, no? IAC hawk. Ito alam ko. Tapos nilagyan ko lang ng Tamer 12 gauge na Tamer na pistol grip. Ito maganda to, no? Rubberized grip na supposed to be nakaka-reduce ng recoil to no? Hogue. Yan. So ito yung sample ko, pero yung sa ano no, kumpara siguro mas maikli pa yung sa shotgun ng security guard na panonoorin natin. So ang gagawin natin, panonoorin natin video, tapos basahin natin yung mga comments, and then magbibigay ako ng mga reactions ko. Okay? So, initially, kung hindi nyo pa alam, sa Pilipinas, wala kayong barrel restriction. Sa US, ang barrel ng shotgun, dapat, pinakamaikli is 18.5 inch barrel. So, ito, 18.5 inch barrel to. Kahit lagyan mo ng accessories, muzzle brake, ito naman, kahit pistol grip to, dapat 18.5 din ang pinakamaikli. Sayang, kita ba? Ayan. So, feeling ko talaga mas maikli pa rin yung nasa Pilipinas yung hawak ng Sikyok. So, gagawin natin, lahat na makita yung barrel na clear ko na, no? Kinlear ko na yan. Walang laman yan. Walang laman. Maski sa baba. Mag-load tayo ng ano. Load tayo ng dummy rounds. Nagulat ako, kala ko may laman. Yung pala, pinalitan ko na rin yung follower nito. Ayan, aluminum na yung follower. Kala ko shell Hindi, aluminum na yung follower. Bakit? Para mas madulas. Suabe. Kasi pag bibili ka ng stock na shotgun, usually plastic ang follower or polymer. So, ayan. Nilagay ko lang, hindi ko kinasa. So, this time, panoorin natin yung video ni Manong Guard. Panoorin natin yung video ni Manong Guard. Mabilis lang naman to, pero pwede ba ito i-consider na viral kasi nasa 1 million views na ba to? Ano no? So, lakasan natin ng sound. Here we go. Doon niya kinasa, tapos tinutok. Watch the elbow. Elbow ni Manong. Naka-chicken wing si Manong. Tapos, usually, ano naman yan. Ganyan naman talaga hawak. Ang tanong, itong sling mo, para saan yan? Ba't di niya ginagamit? Usually, pagka ganyan maikli yung yung barrel mo, like shotgun, dapat gamitin mo yung sling. Kasi wala kang point of contact dito sa shoulder Okay, panoorin natin. Wala pre. Boom! Kita nyo? Nabitiwan niya. Nabitiwan niya. Tapos,
siguro tuloy na natin. Oh, clear na, clear. Clear. Okay, hammer down. Okay, Actually, pag kinler mo, hindi niya kinler eh. Dapat isa pang kasa yun eh. Kasi nung kinasa niya, tumalsik lang yung unang shell. Diba? Nag-load yun. Kung may load yun nakasunod, maglo-load yun. Tapos ito, tinan niyo yung position ng ano. Ilapag lang daw. Nakatapat ngayon sa audience. Ulit ha. Wala pre. Boom. Diba? Ang sa akin naman yung RO, si Sir na sundalo, nilapitan niya after na ng pumutok. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pointers after na, I'm sure nagbigay siya ng pointers, pero initially, ang dami niya na pwedeng ituro dito. Diba? Ano yun? Yung posture, yung chicken wing. Okay? Sinabihan niya ba na kapitan maigi to kasi papalag to talaga dahil wala kang stock. Wala, dinaretso niya eh. Tapos nung pumutok, saka siya na lumapit. Wala pre. Okay, kung kamaya, clear na, clear. Kaya tingnan nyo ha, ipapa-clear niya pero keep in mind, dapat 2 beses to kinasa. Kasi mamaya, pakita ko dun sa baril ko, sa shotgun ko. Oh, loaded yan dapat. Boom. Kung may load yun, puputok yun. Ha? Kung may load yun, puputok yun. Ano ibig sabihin? I-demo ko na nga. I-demo ang ano na lang tayo. Okay. So, kanina, di ba, nilagyan natin ng dummy shells to. Di ba? So, hindi ako nagkasa. Ngayon, ikakasa ko. So, pinutok. Boom! O, sabi nung range officer, nung trainer niya, clear mo. O, di clear niya. Tapos kinasa. Tapos saka kinalabit. Alam niyo, kung may kasunod na bala yun, nag-load na. Puputok na. Diba? Kasi, yun. Hindi niya kinasa ulit. Dapat clear mo maigi. Kasi, i-clear mo pa lang isa pa. Kasi nga, magkakasunod yan eh. Ang magazine ng shotgun, guys, save ko muna. Ang magazine ng shotgun, itong tubo. Okay? Magazine tube yan eh. Hindi katulad ng mga 1911. Remove the magazine, show clear. So, kita nyo, kung kakalabitin ko to at may bala nakasunod, sasabog to. Okay? At ito yung bala na yung kasunod. Ayan o. Tapos sabi, clear mo. Ayan. Hammer down. Boom. Di pumutok uli, pero may bala uli yan. Diba? 3 yung niload ko. So, gano'n na. Iba ang pag-clear sa rifle, sa shotguns, at sa pistol. Kasi sa pistol, pwede mong ma-remove yung magazine. Ito, built-in yung magazine. It's a magazine tube. So, yun yung una ko napansin. Diba? Plus, hindi niya ginamit yung sling niya. Yung point of contact, ito lang. So, gumanon. Nabitiwan niya pa nga eh. Sana nga, yung instructions nung RO, no? Or nung trainer niya, sinabihan yung possible na scenario ganun. Kasi, wala siyang stock. Unlike, ito, na may stock, mas stable. Kasi nakapress against your cheek and your shoulder. Ito, 2 kamay lang ang nakahawak. 2 kamay lang, nakaganyan pa siya eh. 2 kamay lang. So, ang possible na scenario nito, humampas sa mukha niya, ma-black eye siya, or noo niya. Yun ang possible na scenario. So, basahin natin. Guys, no? Mayroon ditong notable comment din eh. Kasi sabi, yan, basahin ko na lang. Yan. Basahin na lang natin. Yan. Attachment mo boss, saka recoil mo na rin. Adjust. Paano mo i-adjust yung recoil? Paano i-adjust yung recoil? Paano mo i-adjust yung baril yan? Sabi natin Cliff, at least he tried. Magaling. Paano naging magaling? Yun may normal na paggamit ng shotgun. Actually, hindi niya kinaya yung recoil eh. No?
He thought it's AWP. Ano yung sabihin AWP? Boss, my hit mark. Scout Guard. Monolithic Suppressor. Lagay mo ba? Kabalbala na comment dyan. Best gun on iPod, BY-15. Gunsta Guard ba? Anong attachment? Anong attachment sinasabi nila? Security Guard. Malakas talaga recoil ng pump action shotgun compared sa rifle kasi may buffer spring. Ang depende naman Umbra, depende naman sa rifle, no? Maraming klaseng rifle. AR-15 ang may buffer spring, yung ibang rifle walang buffer spring. Okay? Ang tamang paghawak yung kay Terminator, one hand yun, yung kay Terminator. Adjust mo po sensitivity tapos lagyan ng skin, parang Counter-Strike But halos mga police malobo yung tummy nila. Actually hindi to police, security guard to. Malaki pa rin yung chan kahit si Q. Scout Ranger ba yung may hawak ng shotgun? Ano ba yan? Talaga? Halata naman ng security guard Mali hawak, hindi pa tinama ng instructor, buti hindi sa mukha tinamaan, sabi ni Nacho. Ayan, to, i-comment tayo rito, no? Mali yung hawak, paano mo ba hawakan ng pistol grip shotgun na walang stock, walang butt stock? Tama naman yung hawak niya, it just so happen, hindi niya ginamit yung sling. Expect nyo talaga, yung mga pistol grip shotgun, mapalag. Cute lang siyang tignan, mas maporma, mas maangas, pero hindi ko sinasuggest sa inyo mga pistol grip shotgun, lalo na yung mga maikli. Excuse me, sabi ni Jeff, sinadya siguro instructor na hindi siya itama para maging lesson, mali hawak niya. Hindi ko talaga alam, ano sabihin nila mali? Anong mali sa hawak ng guard? Lesson pa din ba kung kinamatay niya yung maling practice? Eto, magko-comment ako dito. Shiroy Dick Cramp. Paano mamamatay yung guard? Paano siya mamamatay? Let me know. Kung nagkamali man siya, eto yung shotgun na pistol grip, walang stock. Pinutok niya. Boom! Lumipad ng ganon. Paano siya mamamatay? Hindi pwede kasi hindi katulad ng mga semi-auto. Kalabit ka ng kalabit. Kailangan mo to i-pump uli. Kailangan niya uli i-pump So, ibig sabihin, basically, okay, mag-load tayo para maintindihan. Ito gusto kong i-comment doon So, mag-load tayo isa. So, load ng isa. Kinalabit niya. Boom! Okay. So, technically, yung nasa loob, basyo na lang yun. Empty shell na lang yun. Shell ng 12 gauge yun. So, paano mamamatay? Sinong pwede niyang Wala ka na pwede mapatay niyan. Hindi totoo yung mali yung comment, misconception. Akala siguro yung mga semi-auto na boom, 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 boom. Halata naman pump shotgun yun dahil bago nga siya mag-start, pinump niya, di ba? So, basically, this is a dead gun. No? Kasi shell na lang yan nandyan No? Kahit may kasunod dyan na round or na shell, as long as hindi mo ikakasa, kahit kalabitin mo to, want to sawa ka, walang mangyayari. So maganda na rin to, gawin natin educational tong video na to, no? Huwag kayong matakot kasi dapat alam niyo yung mechanism how a pump action shotgun works. Kahit magsawa ka dyan, yan hindi ako naka-safety hindi yan puputok kasi dead na yun naiputok mo na yung shell, lalong-lalo na hindi pa na-eject. So hindi ko alam sinasabi niya na paano makakapatay, no? Diba? Boom! Hindi pa kinakasa. Paano makakapatay? Hindi nga ini-eject. So yun So doon sa iba kasi siguro hindi alam pa paano shotguns. Kaya ginawa ko rin tong video na to, no? Naka ng dalawang kalabit yung sunod-sunod. Sapol talaga mukha niya kasi isang kamay na lang hawak niya. Aangat talaga. Isang kamay naman talaga hawak mo doon sa Kasi isang kamay mo nasa trigger at grip. Klase na siya. Di pwede basta-basta yan sa pagputok. Malikot kasi yan. Sabi ni Mission Impossible. Paano? Hindi ko maano sila mga suggestions nila. Masyadong magagaling yung mga comments, no? Tama naman yung hawak ng guard. It just so happen, no? Wala kang stock yan. So, dapat meron niyang sling. Mali yan. Pag handle mo ng shotgun loads, mukhang hindi ka na briefing. Pwede mong spelling yung 80, bobo agad. Bata nga naman. Binibriefing pa lang, kakampihan mo pa. Hinayaan naman ng trainer na alam niyang papalo talaga yan. Alam naman talaga yan na papalo kasi nga walang stock.
Pero hindi naman ganun kalala na mamamatay. Muntik mo na makita si San Pedro, tatang. Yan, mali yan. Imposible. Paano nangyari yun? Pumalag lang eh. Lalo na kung isa lang yung kinarga nilang shell, no? Wala. Safe yan. It's a safe gun. Siguro naisip din yun ng trainer na iparamdam niya yung yung recoil ng shotgun. Hula ko talaga isa lang ang nilagay nilang shell. Pero dapat, sa huli, dapat i-clear mo multiple times. Bakit ba shotgun ang gamit ng guard? Ito, magko-comment din ako. Para matamaan din mga civilian daw. No? Hindi, kaya shotgun ang gamit ng mga gwardiya. Kasi, ang shotgun kasi is napaka-reliable. Mas reliable siya sa mga semi-auto pistols, semi-auto rifles, and yet, grabe ang damage niyan kung gagamitin mo yan. So, ibig sabihin, it can stop the threat kahit isang putok lang. So, very effective, kaya wag nyo mamalitin ang shotgun, guys, dahil ginagamit naman security guard. Very effective yan, lalo na for home defense, no? Kahit isang putok lang ng 12 gauge, may stop mo na yung threat. Wag nyo mamalitin porque ginagamit ng security guard. It's just that, yung trabaho ng security guard, hindi na kailangan ng mas mahal na mga gamit. Basic lang, pero pwede na. Yun. Walang gun safety seminars yan, sir. Sabi ni Jay Villar, bago pa lang kasi. Anong kinalaman ng gun safe? Wala naman ako. Ang hindi lang safe sa ginawa ng security guard, nung nilapag niya yung shotgun, nakaharap sa audience. Yun lang, no? Pero yung paggamit, wala naman ako nakitang mali. Tanggol, buti, hindi pumalo sa... yan, Richard De La Cruz, no? Ito lang talaga ang pwedeng senaryo dyan. Yung papalo sa noon ni Mamang Guard. Yun lang. Hindi pwede makakapatay kasi na-spent na yung shell eh. Ano po silbi nung nagtuturo? Di po ba niya alam na paghawak pa lang ng baril ni Kuya Guard is mali na? Yung paghawak, buti na lang, di na po si Kuya Guard hirap pag di ka... hindi ko alam talaga. Ano yung sinasabi nilang mali? Ano yung mali sa paghawak ni Manong Guard? Ang mali niya lang dito is naka-chicken wing siya. No? Pero expect mo talaga pag ganyang kaliit na shotgun, talagang papalo yan at papalag. No? Lalo-lalo na hindi niya ginamit yung sling. Di naman pang malayo yung shotgun, di ba? Bakit ganyan? Okay lang yan, abot pa rin yan. Naka no stock kasi. Wala kasing stock. Mali yung spelling ng stock. O po yan, O. Kaya ako talaga dati gustong-gusto ko rin itong because cute pang home defense. Pero kung tutusin, walang silbi yan. Pang hip fire lang ata dapat. Tama. Ito, I agree with ito kay Bergion Kuro 03. Hip fire, no? Yung pistol grip shotgun na ganyan na walang stock. Ginawang rifle yung shotgun. Hindi ko alam, mali. Yung sablay yung ganitong comment. Ano ba talaga gusto mo? Hindi naman kasi pwedeng hip fire kasi kailangan mo pa rin mag-aim. Hindi ba delikado na iniwan na naka-reload yung shotgun sa upuan? Hindi naman naka-reload eh. Kasi niya nga eh. Kinalabit niya yung trigger, no? Hindi lang, yun nga, mali nga eh. Hindi natin alam kung may load pa. So sana kinasa pa ng isa. No? Pero kinalabit niya yung trigger. Kung sakaling may load yun, hindi yun nakakasa. Pero I'm sure, isa lang ang niload nito. Kasi sabi nila, magaling daw itong instructor na to, sundalo to. Okay? I trust him. Ginawang pistol yung shotgun. Pistol grip naman talaga yung shotgun eh. Malitong comment ni Hoshiro. Pistol grip talaga yung shotgun. To parang pistol talaga dapat. Nag-instructor pa. Kaya napaka-imposible yung mga movies na one hand lang ang shotgun. Ito. Tama ito. Sabi ni Peter Rabbit. Imposible na one hand. Lalo na kung 12 gauge. Imposible. Palit ka attachment. Taas ng recoil niyan. Malakas talaga recoil niyan kasi maikli. Sniper ata. Agay, buti na lang di na recoilan. Kaya kita nyo, malayo naman sa mukha niya eh. So, walang problema. Ang mali lang dito yung chicken wing. Ibig sabihin ng chicken wing is hindi siya sanay. Baka bago lang siya. Camp Bernido. Ano yan? Sniper. Handa ng mga student na walang ID. Ginawang sniper yung shotgun. Ano ba ang expect mo? Paano ba gagamitin yung shotgun? Yung iba, sakit ng uso niya, hindi naman tumama. Yung iba makakomment lang, pero malamang never pa rin nakaputok ng shotgun. Bakit hinayaan ba na ilayo ang shot? Ilalayo mo talaga.
bantam na ilalayo mo talaga. Hindi mo pwede ilapit sa mukha mo yan dahil sisipain ka sa mukha. Okay? Okay na lang. Ginawa ba naman sniper ang shotgun? Adjust mo po, may settings. Ay nako, mga kababayan natin, may ma-comment lang. May ma-comment. Bakit naman kasi ganyan hawak niya? Okay. So kinikreate paghawak ni Manong Guard na ganito. Na ganyan. Ganito naman talaga dapat eh. Pag ginanto mo yan, sa bugang mukha mo yan. Pag ginanto mo yan, nako, mas lalo ka rin mahahampas yan. Tama naman ah. Tama, ilalayo mo yan kasi wala kang stock. Wala kang stock. Aatras talaga yan. As compared sa ganito, iba naman kasi may stock, no? Oh. Talagang may space na talaga, may gap na. Kaya guys, no, pistol grip shotgun, it looks cool, maporma, compact, madaling itago, for small spaces, pero maraming mga gun tubers na hindi gusto ang ganitong setup. Kasi nga yung recoil, yung pag-aim, hindi totoo guys na pag shotgun hindi na nag-aim ha, kailangan mo pa rin mag-aim. Pwede ka pa rin sumablay. Lalong-lalo na depende sa load. Hindi lahat ng load bird shot. No? Ilalayo mo talaga yan. Tama yung pag-aim ni Manong Guard. Ang malila niya lang nakaganto siya. Pero tama yan. Ha? Tapos wala kang choice aangat talaga yan. Kaya yung ibang shotgun may strap dito. May strap dito para mahawakan mo siya, hindi siya mabibitiwan, hindi papalag ng husto. So, yun lang, lang na mahaba na tong video na to, pero makita niyo yung mga comments sa mga kababayan natin. So, I'm sure never pa rin nakaputok ng mga shotguns yung mga yon. So, pagpili ng shotgun, interesado ba kayo sa mga pistol grip shotgun na maikli or yung may regular full size shotgun na may butt stock? Butt stock po to ha. Hindi po to butt. Ang butt po ay puwet sa Tagalog. Stock po ito. Butt yung dulo, butt stock. No, ito lang yung butt pad niya. Anyway, so kaya for home defense, ito talaga ang yung full size na may stock. No? Nakatabi lang to sa kama namin. Kaya palagi ito ginagamit ko sa mga videos. So that's it guys. Panoorin nyo na yung video, no? Ang dami na dito, 1 million views na yata yan. Anyway, so hopefully nakatulong ako lalo sa mga interesado sa shotgun. And kung may tanong lang kayo, comment down below or suggestions. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.